just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Gandang araw sa inyong lahat, no? So medyo matagal-tagalin tayong hindi nakapag-upload gawa ng lagi tayong busy sa trabaho, no? Tsaka may mga ginagawa rin akong iba at may ginagawa rin ako na ganito. Tsaka hindi ko na magawang may video pa kasi parang pabalik-balik na lang din yung video natin, ano? Kasi ganun lang din yung ginagawa ko. So ito din, ganun lang din yung ginawa ko nito, no? 50mm po to siya mga idol, 50mm chamber to siya, 13 inches to siya, tsaka dalawang divider lang to, dito tsaka dito tsaka dito, slide barrel lang. Ayan. So, dito tayo maglalagay ng bala, no? So hindi ko na po na video yung buong paggawa ko nito kasi tulad lang din sa dati na ginagawa natin, ganun lang din yung proseso ng paggawa. So sa ngayon pakita ko lang sa inyo yung pag symbol nito, yung pagkabit ng igniter, no? Kasi may nagtatanong paano daw yung kinabit yung igniter. So butane type din to mga idol, butane. Yan yung nozzle nya, 20mm to siya na alloy tube, kasi ito yung gagamitin natin na butane tank, yung sa Pilmoist butane series, no? Yan yung pang refill ng lighter siya. Mabibili to mga idol para sa ano, yung sa mga sidewalk, yung nagbibinta doon ng mga tao nito, nagbibinta, dalasan nagbibinta dito sa amin yung mga Maranao, yung nagbibita ng mga lighter, meron din silang ganito, no? Dati tag 35 lang to, so ngayon tag 75 na, nagmahal sila. So ito barrel natin, no? Ganon din, 3 layers to, 20mm alloy tube, tsaka ang kasunod nyan 11mm din na alloy tube, tsaka bago tong 8mm na alloy tube din para sa mismong barrel na. So slide barrel lang po to siya dito. Yan. Bali fixed barrel na po siya mga idol. So ang play nito pag ganyan lang, atras, abante lang, ganon. Saka fit na fit po to siya dito, tsaka dito, para hindi siya naalog yung barrel, ano, pag gagalaw hindi siya gumaganon, talagang fit. Bali ininit ko po sa apoy tsaka ipinasok to bago natin hinigpitan para maghigpit siya dito. So yan siya, talagang fit na fit siya, hindi rin siya malambot, hindi rin matigas kasahin. Yan. So symbol na ba natin, no? Ito pala yung trigger guard nya para dito sa kanyang trigger. So tingnan nyo lang, so may stopper na po yan siya dyan mga idolo. Yan, dali epoxy na, epoxy po yan siya dyan, saka may flat na bilog na PVC, just nilagyan ng epoxy, saka tornilyo dito para kapitan ng epoxy. So yan, no? Tornilyo lang natin, no? So align na po pala yan siya.
Kailangan straight siya ba? Straight siya. Sigurado. So 4 na tornilyo po ito mga idol para tibay talaga siya. Yan. So ito siya. Yan yung igniter ano. Dali rin din ito siya magpalit kasi yan, pag tanggal natin ganyan, hilay lang natin dito yung mismong takip nya. Yan. So kukuha na natin yung igniter nya. So pagbalik ganun din, ganyan lang. Tsaka may dalawang pin yan siya dun sa trigger tsaka dun sa lock nya, no? So ipapasok lang natin yung trigger nya bago natin lapat yan. Okay na yan siya. So bago natin ipapasok dito, kailangan may allowance siya na hindi siya nakadikit kasi para pag alis natin nagaganon lang para magpalit tayo ng igniter. So super glue ko siya dyan hanggang dyan lang para pagbalik natin dito mahirapan pag nagpalit tayo ng cricket. Yan. So kita nyo yan, butas siya, parang may hulmahan siya para dito sa kanyang trigger guard, no? PVC lang din yung ginawa ko, yan siya, tsaka binutasan para daanan ng mismong trigger. So papasok lang natin ganyan. Tornilyo lang natin, ano, maliliit na tornilyo para malinis tignan, hindi makita yung mismong trigger sa loob. So ayan o, yan, natago na po natin siya. Yung mismong nakalabas lang yung mismong kalabitan, pero yung sa loob natago siya. Pag natin to siya pinturahan dito, yan, balikan yan siya. So ito namang nozzle nya, yan, check valve. Pag natin kakabit, no. So sa paglagay pala nito mga idol, itong mismong wire natin, pag ganito ang ginamit nyo, yung sa butane, kailangan sukatin nyo muna pag push na hindi matatamaan yung wire sa ilalom, no? Para pag push natin ng ganyan hindi siya tatamaan. So susukatin mo siya kung saan siya banda, kasi kung dito mo yun siya malagay, pag tulak mo ng ganyan tatamaan yun, wala na, hindi na yun puputok. Kaya bago kayo magbutas para lagyan ng wire, sukatin nyo muna pag ganyan, tapos ipupush nyo kung hanggang saan siya. Yan, hanggang dyan. So dito ako naglagay ng wire, no. Yan. So ang gamit ko pala na cryom, yan, 1 ml. Nutulan ko na sa dulo. Pwede nyo rin ipasok dito, pwede rin dito nyo na ikabit sa mismong tank, no. Pag ganyan, pwede rin ikabit nyo na dito. So kailangan hindi siya lalagpas dyan sa butas, yung mismong dulo ng karayom. Hanggang dyan lang siya, level siya dyan sa butas. Okay lang din maglagpas siya sa gitna, basta wag lang siyang lalagpas talaga doon sa parang ganyan. Hindi na yan siya puputok kasi hindi siya makahigop ng
hangin. Kasi ito yung intake papasok doon. Magsama yung gas tsaka yung hangin papasok doon sa chamber, no. Kung wala to, hindi yun puputok. So kailangan natin yan bago ganyan. Bago natin ipapasok to, takip nya. Yan. So may butas po dyan, no, para sa intake nya, no. Yan, para pag pusa natin ganyan, dito dadaan yung hangin papunta sa tong chamber. Tsaka dito na rin yung exhaust nya. 25mm pala to siya. Yung T 20mm din. Tsaka pinasukan ko siya ng alloy tube na 20mm, yung mismong exhaust nya. Kasi pag masyadong malaki yung butas ng exhaust, tsaka yung butas ng check valve mo malaki, hindi siya puputok. Pag malaki yung exhaust dito, kailangan liitan mo butas ng check valve. Yun yung mga problema pag ayaw pumutok yung mga laruan natin, no? Pag sa naka butane tayo, merong mga ganun na hindi pumuputok. Okay naman yung exhaust, okay naman yung intake, pero ayaw pa rin pumutok, hindi naman grounded. So problema po dyan, kung hindi doon sa nabanggit ko, doon mismo sa check valve nya, yung sa butas na 4 na butas. Pag masyadong malaki yun, tsaka malaki din yung exhaust nya, hindi yun puputok. Kung malaki ang butas doon sa check valve, kailangan maliit yung sa exhaust nya. Kung malaki naman yung sa exhaust nya, kailangan maliit naman yung butas doon sa check valve nya para puputok siya. So yan, no. Iwan ko lang sa iba, basta yun lang din ang napansin ko yung sa mga gawa ko. Pinagkumpara ko kasi sila doon, yung nagawa kong check valve, nilakyan ko ng butas, 4 din na butas pero mas malaki, parang 8mm yung butas nya. Pinasok ko doon sa isa kong laruan, yung malaki ang exhaust, yung dito ang kasahan, dito yung exhaust nya sa likod, yung bolt sa bolt, dito yung exhaust nya, ayaw pumutok. Yung ang ginamit ko yung check valve na malaki ang butas, 8mm, para nasa 8mm yung butas nya. So ginamit ko yung sa isa, yung maliit ang butas, nasa mga 3mm na ata yun, o 4mm. Try ko siya, pinasok, yun, pumutok siya. So yung maliit naman, ay yung malaking butas naman ng check valve, pinasok ko doon sa maliit ng exhaust, puputok siya kasi maliit yung exhaust nya. Pero pinasok ko siya sa malaki rin na exhaust nya, ayaw talaga siya pumutok. So isa din yun sa mga dahilan ba't ayaw pumutok yung mga laruan natin na naka-upgrade sa ganitong butane type, no. Sa pump type naman, walang problema dun, kahit walang exhaust yun. Kahit naka-open ka pa mag-pump, naka-open bolt ka or naka-close bolt, pag nag-pump, puputok talaga yun. So yan, no, nalagyan ko na rin ng railings. Tsaka dito lang din kulang yung rubber band dito, no. So ito pala yung scope niya, no. Yan. Bushnell 3x9x40 EG. So yan siya. So maganda naman siya, malinaw siya. Yan. Pag malinaw siya, malaki. Mas malaki yung black powder yung sa isa nating laruan, no. So kakabit po natin dito. Bali 20mm pala tong railings nya. Kamali siguro ng pag-pack yung inorderan ko nito, kasi yung order ko 20mm pero yung dumating 11mm lang, maliit.
Pero ayos lang, nagawa naman ng paraan. Bali, mag-adjust na lang tayo sa DIY na railings. Tsaka yung railings natin, no, matibay din yan kasi naka-tornilyo yan siya dyan. Tsaka dyan, kakabit mismo dito sa ito 25mm na tube. Tsaka may kahoy sa ilalim, no. Hanggang dyan yun siyang kahoy sa ilalim. Talagang sagad-sagad siya para stopper ba. Diyan natin kinabit yung railings. Bali, dalawang tornilyo yan siya. Bago natin nilagyan ng epoxy, talaga matibay yan siya. Kahit dito ka makahawak, walang problema yan. So yan na po siya, no. Ang kulang na lang natin dito, pintura, no. Tsaka yung dito niya, rubber dito. So may-ari na pala ito mga idol, no. Sa mga nagtatanong dyan kung gumagawa ba ako, nagbibenta, gumagawa naman ako, pero hindi ako nagsishipping kasi walang mapadalan dito sa amin, no. So yung dito sa amin lang ginagawa ko yung pick up lang, pick up only lang, o yung pwede lang maipadala sa bus, Mindanao area lang. Pero kasi pwede natin maipadala doon sa shipping sa bus. Pero yung sa labas na Visayas, Luzon, may mga message sa akin, mga taga Palawan, Bohol. Bali, wala pa tayong tawag dito, mahirap mapadalan dito kasi yung pinapadalan dito sa amin, ano lang sila, receive lang sila, hindi sila tumatanggap na mag shipping pa balik sa ano kung saan dalhin, basta receive lang sila dito sa amin. Meron namang mapadalan dito sa amin pero malayo, tsaka marami tayong madaanan na checkpoint, baka mapag-interesan pa. So yan, no, bali sisiro natin to siya. Talagang sakto-sakto siya dito sa check rest, no, tsaka dito sa scope. Hindi ka masyadong gaganyan, hindi rin na medyo nakatayo. Talagang sakto lang yung check rest niya dito para sa scope natin, no. Tsaka ang layo ng scope sa mata natin para kuha natin yung mismong laki ng kitang-kita natin. So ayan, susubukan kong paputokin kasi may nagtatanong, hindi naman daw pumuputok, hindi ko daw pinapaputok, bawal ba daw paputokin? Hindi naman, paputokin natin. Yan. Yan. Kasi may nagko-comment doon sa nakaraan kong video, ba't hindi ko daw pinaputok. Siguro yung tiningnan niya yung yun lang na video, hindi niya check yung iba kong video. Kasi marami naman akong pinaputok doon, nagta-target shooting din naman ako doon. So panoorin niya lang. So open bolt natin ganyan, open push natin mga 3 seconds to 5 seconds lang. Yan. Yan. So yan na siya, no. Sisiro natin ito mamaya. So pipinturahan ko lang muna to bago natin i-zero para fix na.